Good day everyone! This is my demo for our fashion sales and rental management system using Java AWT. In our previous topic, we talked about instructional requirements 2, which I presented the help and center form without functionalities. Then now, I will present the instructional requirements 3. So, in this presentation, nadugangan siya og duha ka modules, namely the product review og order tracking. Unlike previous presentation that focus on GUI without functionality, in this demo, mag-focus ta sa navigation, events, og functionalities. So, mao ni ang pinakauna, ang order tracking form. Makita na to diri ang mga orders with details like order number, product name, og status. Nasa tay drop-down filter, for example. Kung ako i-click ang ship, makita lang ang mga ship orders. Then, nasa tay mga button sa ubos, like rate, help and complain, og cancel. Kung akong i-click ang rate, manavigate ta to product review form. Kung akong i-click ang help and complain, mo-open ang help center form. Kung akong i-click ang cancel, magawa siya og confirmation message nga order canceled. Next, this is the product review form. Dinhi makapili ko og rating like 1 to 5 stars. Then makasulat pud ko og review sa text area. Natay duha ka buttons, submit review og back to orders. Kung i-click na ko ang submit, mo pop up siya og dialog nga moingon thank you for your review. Kung i-click na ko ang back, mobalik siya sa order tracking form. Plus, napuntay functionality sa close button X sa taas. Kung akong i-click, mo close ra ang window ug mobalik sa order tracking. Lastly, this is the help and complaint center form. Dinhi makapili ta kung unsay type sa atong concern, either help or complaint. Pwede ta mo sulat sa message area og napod button nga choose file para simulate og file upload. Kung i-click na ko ang submit, mogawa siya og message nga message submitted successfully. Kung gusto na ko mabalik sa orders, i-click lang ang back to orders button. So, mao to ang atong GUI demo. Karon ato i-highlight ang mga important code parts na nagpaandar sa navigation og functionalities. Let's go to the code. Dirian natay order tracking form. Dinhi nagamit ko og action listener. Kung i-click ang rate button, mo-fire ang event ug mo-open ang product review form. Ang purpose sa dispose kay para i-close ang current form. Same gihapon ni siya logic sa help button, pero ma-open siya sa help center form. Next is natay filtering orders by status. Ang status filter nga drop-down choice na i-attach nga item listener. So, every time nasbo na to ang filter, mo-trigger ang filter orders method. Mauni siya ang nag-refresh sa displayed orders depende sa gipili nga status. Next is confirmation and dialog message. Every confirmation dialog, gigamitan gihapon og action listener para sa OK button. Kung i-click ang OK, i-dispose niya ang dialog. Gamit ni siya sa tanang forms, pag-submit of review, pag-cancel of order, or pag-submit of complaint. Sa close button, instead nga automatic mo exit, gigamitan nato og window listener. Kung i-click ang default close X button sa taas, mo-trigger ang window closing event. Dinhi, gibalik nato siya sa order tracking form para smooth
ang navigation. Next is about submit functionality. Sa forms, ang submit button gihandle gamit gihapon ang action listener. Kung i-click mo fire ang event o mo gawas ang confirmation dialog. Basic feedback mechanism para interactive ang event. So, mao ni siya ang akong interactive multi-module GUI gamit ang Java AWT. Natay tulo ka modules: order tracking, product review, ug help and complaint center. Implemented functionalities include navigation between modules, filtering of orders, dialog confirmation, submit events, ug handling sa close button. Thank you for your watching my demo.